yung medyo kakampi niyo na si Corina, naloka rin siya, naloka rin si Corina. Ano sabi ni Corina na hindi niya ba, parang naloka siya na bakit biglang napunta kay Bongo? Kung bakit napunta kay Bongo. Okay? Kung bakit napunta kay Bongo ang usapan, bigla. Ay, hindi mo napansin? Tapos si Pinky Web, napaganyan si Pinky Web, na parang, Okay, para sa mga kasama natin na nag-aabang doon sa mga sagot nitong si Secretary Vince Dizon, kaugnay doon sa mga isiniwalat nitong si Congressman Leviste, na kung saan sinasabi nitong si Congressman Leviste na yung mga binitbit daw ng mga trabahante nitong si Secretary Vince Dizon, di umano mga kontraktor. Grabe naman yan. Kaya pala galit siya sa mga diskaya. Kasi yung mga tauhan na binitbit niya na di umano puro mga kontraktor. Ito talagang si Vince Dizon, di ba? Sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Diyan sa House of Representatives, Congressman Leandro Leviste Ligarda, Ligarda Leviste, bago nyo ho punahin ang DPWH, kung saan merong mga kontraktor dyan, linisin nyo ho muna yung inyong mga hanay na mga congressman, na kung saan karamihan ng mga kasama mo dyan, puro din naman mga kontratistang kongresista. At para naman dyan sa DPWH, bago nyo banatan yung mga kontratista, linisin nyo rin yung inyong mga hanay kasi marami din kayong mga kasama mga kontratista dyan sa DPWH. At para dito sa DOJ at dito sa mga NBI, yung mga napapabalita ng mga kontratista, kontraktor na palsipikado, kayo ho trumabaho dyan. Kasi linilito ho nitong si Tamba ang usapan. Yun ho ang ati sigurado dito. Pero bago ho yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Yun na nga mga kababayan. Marami na naman hong mapapraning dyan sa pagbisita itong si VP Sara dyan sa Central Office ng Iglesia ni Cristo. Paano ba naman? Mantakin nyo ho yan mga kababayan sa kabila ng napakaraming kaguluhan. Sa kabila ng paggabisin nitong si VP Sara, hindi niya ho nakakalimutan itong mga mahalagang araw dyan sa Iglesia. Dyan sa Iglesia ni Cristo. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Tapos mamaya, yung mga kung tawagin Duterte diehard haters o yung mga DDH. Naalala ko si DH ng mga DH. Yan si TP, di ba? DH ng mga DH. Anak ng toka. Nasa na yung DH ng mga DH? Kailangan ka na magsambay ng Pilipino. Walang niya ka, pakita ka. Yan, na yun, nananahimik na yun. Manahimik ka na for good Para magpapakita, lang niya ka, wala ka kwenta. Diba? Yung mama ko kasi na yun, talagang binibida niya, no? Ako, ito, DH ng mga DH, di ba? Pero ito si Ma'am Sas, meron ho siya, mga Duterte diehard haters. Makinig kayo kay Ma'am Sas pagkatapos ng video na to ni VP Sara na pagbisita dyan sa mga kababayan, dyan sa Central Office ng INC. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Samantala, dumating po sa Central Office ng Iglesia ni Cristo si Vice President Sara Duterte kaninang hapon. Matindi yan, Kaya alamin po natin ang detalye sa report ni Laila Tumanan. Muling bumisita kaninang hapon sa Iglesia ni Cristo Central Office sa New Era, Quezon City si Vice President Sara Duterte. Malugod siyang tinanggap ng Executive Minister, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nagpaabot siya ng personal na pagbati sa nalalapit na kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo at ng malaking pasasalamat maging sa mga kaanib ng Iglesia sa malaking bahagi nila para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Presidente, ang nagagawa ng Iglesia ni Cristo na komprehensibo at agarang pagtulong sa mga kababayan nating labis na nangangailangan sa pamamagitan ng proyektong lingap sa mamamayan. Nitong mga nagdaang buwan ay hindi lamang yan ho tayo nabibilib yung mga ganyang klaseng organisasyon. Diba talagang yung kanilang pagtulong sa ating mga kababayan talagang napakataos puso. Kagaya ng KOGC, diba? Nakita nyo naman ho mga kababayan kung kung gaano katindi yung ginagawa nilang pagtulong sa ating mga kababayang na binayo ng napakatinding lindol dyan sa Cebu.
Diba? Nakita nyo pa, ganyan na ganyan ho eh. Yung tipong talagang pagka pumasok ka, paglabas mo, busog na busog ka eh, no? Kasunod ang isinagawang relief operations, Grabe, oh. kundi maging ng Saludo, Scan saludo. International Nakakatuwa akong bilang makita. pagtulong Ano eh, nakita nyo yung saya natin, nakita natin ng KOJC. Pag nakikita ho natin na yung mga organisasyon eh, meron ganito, yung tipong walang political interest na itinutulak, tapos talagang sincerong pagtulong lang sa ating mga kababayan ang talagang pinapakita nila. Nakakatabaho ng puso, parang talagang mararamdaman mo na mayroong pang pag-asa tong bansa na to habang merong mga individual, merong organisasyon na kagaya ng KOJC at Iglesia ni Cristo. Saludo. sa pamahalaan. Sa buwang ito ng kaarawan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, Galing. nitong mga nagdaang araw Saludo, VP, ay saludo. nagsimula na ang worldwide lingap sa mamamayan sa mahihirap na residente hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa iba't ibang dako na nararating ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Ang serye ng mga aktibidad na ito ay masasaksihan sa Net25 sa Oktubre at 31, alas 10 ng umaga. Bukod sa ginagawang pagtulong sa kapwa, ipinagpasalamat din ni VP Sara ang pagkakaisa ng mga kaanib sa iglesia sa patuloy na pananalangin para sa kapayapaan ng pamumuno ng mga leader sa bansa. Ayun. Laila Tumana. Saludo sa ano yan, mga effort ng naku, marami nang kakabahan yan. Nakita nila yung ating idolong si Kamoisture. Kamoisture yan eh. Kaya yung mga nagtataka kung bakit sobrang pogi natin dito sa PH Update, sa mga nagtatanong ano ba yung beauty regimen, yung yung ginaya nating beauty regimen, nanggaling ho yung beauty regimen na yan kay Ma'am Sugando sa Sot. Kita nyo naman yung beauty niya, di ba? Talagang namamayagpag, nga. To the moon, di ba? Yan ho ang ginaya natin. Kaya yung moisturizer natin, galing dyan, sa kanya natin binili. Kaya kung gusto nyo kung ma-moisturize yung mukha nyo, yung beauty regimen nito yan ang gayahin nyo, di ba? Sigurado gaganda ho kayo. I-chat nyo lang ho, i-PM nyo lang, tawagan nyo lang, i-text nyo lang dyan sa number niya at makakabili na kayo ng moisturizer na itong si Kamois. Hindi, joke lang. Wala ho siyang binibenta. Maya-maya, pagka meron hong lumabas na numero dyan, kung gusto nyo hong magpalipad, wag na ho kay PH Update. Dito na lang ho kay Ma'am Sas. Dito sa video na to, yung mga gusto magpalipad, hanapin nyo lang ho yung number niya sa GCash nito si Ma'am Sas. Sa kanya nyo na ho iba to lahat yan, higa nga. Ma'am Sas. Ito po sa inyo lahat. Ito po sa Yan, Kamoisture yan. Idol yan, idol. Not so friendly ghost. Yan. Magandang gabi po. Hello, Yan. na-miss niyo ba akong mag-live? Miss na Ayan, miss. nandito na ako uli. Hello. Ano na, mga friendship? Burado yan. Exclusive yan kay PH Update, higa nga. Burado na yung video na yun eh. Pero nahagilap pa rin ho natin. Kung tawagin ho yan higa nga exclusive. Punta kayo dyan sa Sastrogando Sasot. Hindi nyo na makikita tong video na to. Ano ng eksena ng buhay? Ayan. Sandali lang. Ano na? Galing to, Kamusta galing. na? Kamusta ka Idol, na? idol. Hello. Higa nga Nandiyan na na to ba si Sir MJ Mondejar. Solid. Yan. Solid. Higa nga ni Sir MJ. Solid. Yang si Sas. Solid na solid yan. Higa nga. Sir MJ solid yan. Solid na solid na solid. Ayun. Bakit hindi ko makita ang kung ilan na ang viewers? Nako. Ayan. Umpisa na ko ma'am. Marami na yan. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hi! Hello! Binabati ko po ang Mga ito yung mga kamoisure. early bird Yan. at attendance. Attendance muna tayo. Hello sa mga Oo, abuloy dahil 3 beses na po akong namatay. Yan, so, abuloy. abuloy na talaga yan. Yan. Abuloy lang. Abuloy sa patay, abuloy sa isang taong ilang beses nireport na patay na sa Facebook. Kaya kung ayaw nyo multuhin, charot. Kaya ayan. Hello, ayan. Bongga ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Na-miss nyo ba ako? Na-miss nyo ba ako mag-live sa aking Miss. sa aking page? Pag hindi nyo ko na-miss, i-off ko na to. I-off ko na to. Charot. So,
Ayan. Thank you so much. Attendance muna tayo habang hinihintay muna natin ang iba ninyong classmate. Ayan. So, eto na. Okay. Ano na, magchichikahan na tayo. Chikahan na tayo ng bonggang-bongga. O, sa mga taga-Pangasinan dyan. Hello, hello, hello. Ayan. So, ngayon, ano ba pag-uusapan natin? Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kakaibang eksena. Okay? Papa, hindi kasi ako makapag-share dito, no? Hindi kasi ako makapag-live stream. Ewan ko kung bakit hindi siya napapublic. Okay. So, ang eksena, siguro napanood yung Tulungan kita, mama. Tulungan kita kung hindi ka makapag ano. Ako magla-live at magla-live stream para sa iyo. ba yung video ni Rolando Llamas. Yan. Gusto Si ko yan. Llamas, si Mr. Llamas, Naku, na dating presidential Mali. advisor Mali ho tayo. ni Pinoy. Nako. O, yung mga nagpapadala ng abuloy, maraming salamat. Gusto ko munang ipakilala sa inyo itong si Llamas bago na sana natin umpisahan tong video na to. Si Llamas, siya yung napabalitang di umanong kakalantari ng isang senador ngayon. Kaso hindi ko na maano kasi di ko ba alam kung saan ko nalagay yung video na yun. Dinownload ko na yun kasi gagamitin ko talaga yun pag dumating to. Ito na yung perfect time ika nga eh. Pero anyway, yung istorya nung ano na yun. Alam ko nagnanarrate doon si ano eh. Tama ba yun nagnanarrate? Nagkukwento doon sa video na yun si ano eh si Teddy Boy Locsin Jr. Ang sinasabi niya itong si Boy Llamas o itong si Llamas meron siyang nakakalantaring isang senador ngayon. Senadora, sorry, baka kalaan lalaki. Senadora ngayon. Straight naman yang si Boy Llamas. Mahilingan lumamas yan eh. Baka nga yung doorbell nung ano na yun, nung senadora na yun, talagang matindi ang ginawa niyang panlalamas nun eh. Kilala niyo ho ba yung senadora? Comment nyo nga sa baba kung kilala nyo yung nakakalantari nitong si Llamas na senadora di umano. Base doon sa napanood nating video, mahilig lumamas yan. Mag-ingat kayo pag nakita nyo yung mama na yan. Lumamas ng alaya, ube alaya. Kayo naman, no? Hindi nalamas yan eh. Dapat lamas na lamas mo yan pagka... Salamat. May mga nare-receive na ako ng mga pichu-pichu. Thank you po mula sa aking puso. Anyway, so ito si Rolando Llamas, okay, na dating presidential advisor on political affairs ni Pinoy. Meron siyang interview. Okay, meron siyang interview. Ngayon, ang interview niya ay pinag-uusapan nila kung sinong ipanlalaban kay Sara. Nako. Okay. So basically, Ba yan? Regal Olivia, sumakabilang parlor. Ay, ano natin mga sumakabilang parlor? Hayaan nyo yung mga yan. Baka mas maganda doon ang pakulay. Charot. Yun. So, ang eksena ng buhay, Speaking of pakulay sa mga magpapakulay dito sa video na to. Naku, hindi ko pa, medyo nabibisi lang ho tayo pagka naasikaso natin yan. Lahat ng nagpakulay 3 years ago, shoutout ho natin lahat. At ang magpapakulay dito sa video na to, advance na, nanonostra ko na eh. Aramdam ko na yung mga kasama natin dito. Sigurado dito sa video na to uulanin tayo ng pakulay, di ba? Salamat ha. Kay Ma'am Ariza yan, salamat ha. Dito kay Sir Raymond Federico Picar, salamat ha. Dito kay Sir Herbiscal, salamat. Dito kay pangalan nun, Ma'am Connie Raso, salamat. Naku, maraming salamat sa lahat. Mabuhay ko yung lahat. ganito. Okay. Si Rolando Llamas, meron siyang interview. Basically, he's admitting that Sara is a very strong opponent sa 2028. Right. Okay, sa 2028. Ngayon, ang sinasabi ni Rolando Llamas, kung yung mga yung sila, okay? Yung kampo ni BBM, kampo ng
kampo ng Yellow, kampo ng CPP-NPA, silang lahat. Kung hindi sila magkaisa, talagang wala silang laban. Basically, Correct. yun ang chika. Okay, yun ang chika. So ngayon, ang recommendation niya is kailangan muna nilang magsama-sama, otherwise a Duterte presidency will be in the bag, okay? In the bag ng 2028. Okay. So ngayon, bibigyan na natin sila ng pangalan, no? Bibigyan na natin silang pangalang lahat. Okay. Ano ang pangalan nilang lahat? Sila ngayon ang tatawagin nating DDH. DDH, yan. Gusto ko yan. Duterte diehard Duterte haters. Yan. Or Duterte diehard haters, however you would like to Solid, say it. Diehard Solid, Duterte haters. Kung may DDS, may diehard Duterte supporters, meron namang DDH, diehard Duterte haters. Yan. So sila ngayon ang kabilang kampo. Okay. So sino-sino yung mga nandyan na Duterte diehard haters. So nandyan, of course, nandyan na bigla si BBM, ang kampo ng BBM, na dati silang Duterte supporters, ano na sila ngayon? Diehard Duterte haters. Haters, yan. Tapos, syempre, nandyan ang mga yellows na naging pink. Andyan ang Akbayan party list nila Risa Ontiveros. At nandyan din ang Makabayan block ng CPP-NPA. So basically, sila ang bumubuo ng diehard Duterte haters. Lahat ng natatakot. Okay? Lahat ng natatakot. Okay? Pagdating ng panahon. Bakit nga ba sila natatakot pagdating ng panahon? Bakit nga ba kayo natatakot pagdating ng panahon? Ano ba kinakatakot ninyo? Wala. Hindi ba? Ikaw ang sakit ng kanilang mga mata. Ano nga yung tipong, ano ba ginatatakot nyo? Pag naging presidente si VP, huwag kayong matakot. Ba't takot na takot kayo kay VP? Mabait yan. May mabait yan si VP Sara. Basta gawin nyo lang ang tama. Ngayon, para doon sa lahat ng gumawa ng kabuktutan dito sa administrasyon na to, kung kilala nyo si VP Sara at ngayong mga panahon na to, nakakaramdam kayo ng pagkabagabag bago kayo matulog dahil kung sakaling maging presidente si Sara, nako. Malaki ho ang problema nyo. Sinasabi ko sa inyo. Yung laging sinasabi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, merong oras ang lahat ng bagay. Merong oras na ikaw ay pinanganak, merong oras na ikaw ay kukunin ng may kapal, merong oras na ikaw ay magiging mayaman, merong oras na maghihirap ka, merong oras lahat ng bagay. At merong oras na inaapi ngayon si VP Sara, ang ating Princess Sara kung tawagin. Pero merong oras na si Princess Sara magiging tunay na prinsesa. Diba? Yun, hindi mapipigilan yun. Dahil lahat ng bagay may oras. Panahon, ika nga. Diba? Tingnan natin mga kababayan. Abang lang ho kayo. Pero tayo, base sa mga recent development, hindi ho tayo nababahala para sa presidential bid ni VP Sara sa 2028 election. Ano lang yan? Ika nga, shoot na yan sa banga. Di ba? Shoot na yan sa banga. Parang hindi naman ako. Charot. Okay. So ngayon, kanino siyang nagkabilang parlor? Huwag na natin pag-usapin yung mga sumakabilang parlor. Yaan nyo na yan. Sabi ko nga sa inyo, baka sa kabilang parlor, maganda ang pakulot. Okay na nga sana Alam nyo, mas may prinsipyo pa yung mga tumatayo na yan na nagangabilang parlor dahil ika nga kung doon yung talagang gusto naman nila. Pero sa bagay, yung iba talaga gusto lang talaga nila pera. Sa kabilang parlor, dito sa kampo na to, sa kabilang kampo, basta kung saan may pera doon siya. Meron ng mga vlogger na ganyan, baka akala nyo Kaya ingat ho kayo sa mga pinapanood nyo. Dapat yung sigurado kayo. Ang tanong ba yung mga pinapanood nyo, sigurado kayo may prinsipyo. Sigurado ho ba kayo, hindi ginagawa ng mga vlogger na yan, hindi lang para sa pera.
Baka ginagawa lang ho nila yung mga yan. Tignan nyo na lang ho yung kasaysayan nila, di ba? Tignan nyo na lang. Pagka nakita nyo yung kasaysayan nila, dati pala ganito, ang ngayon ganyan. Alam ko na ibig sabihin yan. Ika nga, pera-pera lang yan, di ba? Pakulay. Okay. Hayaan nyo na yung mga nasa kabilang parlor. Yaan nyo na yan. Wala tayong pakialam sa mga yan. Nandito na tayo yung parlor na lang natin ang pag-usapan natin. Yun. Ngayon, ang eksena ng buhay is sila-silang magkakakampi. Okay. Correct. Ang problema ng mga magkakampi ng mga Duterte diehard haters is sila-sila rin magkakaaway. Yun. Sakit ng hirap niyan. Magkakaaway. Alam niyo sa DDS, may mga away-away din. Correct. Diba? Pero ang away kasi sa DDS, nakasentro kung sino ang tunay na DDS. Yeah. Ganun lang. Diba? Ganun lang ang away sa DDS group. Kung sino... Yeah. Pero ako, sigurado ko, kilala ko dyan yung mga totoong DDS talaga. Ang mga totoong DDS dyan, sabihin ko sa inyo, kung mga di ko mabanggit, pasensya na ho kayo. Pero kung alam nyo sa puso DDS kayo, talaga DDS kayo. Una ng DDS talaga dyan, si Ma'am Sas Rugando Sasio, syempre, di ba? Kailangan namang meron pa magiging mas DDS. Yan, palakpakan muna natin yan si Ma'am Sas Rugando Sasio. Di ba? Susunod do dyan, siyempre mga banateros. Ano yung mga DDS talaga dyan? Mga solido yan, di ba? Hindi nga nila binoto yung si Bangag di ba? Ano solido yung mga yan? Tayo naniniwala yung mga legitimong DDS talaga yan. Solid yan to the core, to the bone, siga nga. Sino pa? Yung mga grupo nitong sila Sir Tio Moreno, yan, mga DDS yan. Kung hindi man kayo siyang ayon sa iba nila mga pinaglalaban, so ito kung sigurado ko sa inyo, mga DDS supporter yan. Yan sila Ma'am Joey. Yan yung mga taga third floor studio. Mga tag dito, yan si Brothers Traveler, magkakasama, just meron silang programa diyan sa SMNI. Mga Birada Agila, yan, mga DDS yan. Yan kung yan ang mga pinapanood nyo, masasabi ko sa inyo, nasa tamang kamay kayo. Nasa tamang kamay ho kayo mga kababayan. Pero kung wala, mag-ingat-ingat ho kayo, mag-ingat-ingat kayo. Yung mga nabanggit ko na yun, syempre, ako naman pagka sinabi ko naman DDS ako, parang ano naman yung pinataas ko yung sarili kong, Duterte supporter. Diehard Duterte supporter. Kung sasabihin kong ako, diehard Duterte supporter, nasa ano yan, nasa gawa yan, nasa aksyon yan, yun yung resibo dun eh. Hindi yung puro katak ka lang ng katak, puro putak ka lang sa social media, pero pagkakailangan gumalaw, nandun ka. Ko ba? Kaya, ito na, tuloy natin si Ma'am Sas. Ang tunay na DDS. Pero at the end of the day, DDS silang lahat. So parang kahit sa surface nag-aaway yung mga yan, buo pa rin ang kanilang okay, pa rin tayo. Duterte pa rin tayong lahat kahit nagbabangayan tayong lahat, ganyan. Yung problema ngayon ng diehard Duterte haters. Hindi nila malaman ngayon kung sino sa kanila ang dapat ilaban kay Sara sa 2028. Yun ang problema. Bakit? Bakit ngayon sila nagkakapaan at bakit hindi nila makapaang isa't isa kung sino ang dapat maging standard bearer ng Duterte diehard haters? Okay. Kasi ito, pag yung gusto ni Bongbong, magugustuhan ba yon ng iba? Hindi ba? Yeah. Siyempre, kung yung gusto ni Bongbong ang magiging standard bearer, edi Marcos 3.0 lang yon. Siyempre, yung kabilang haters, yung mga Duterte, yung kakampings and yellows, gusto naman nila sila. Hindi ba? Gusto naman nila sila ang uupo. Hindi po pwedeng Marcos 3.0. Hindi ba? Ayaw nga nila ayaw nila ng Duterte 2.0. Syempre, magpaplastikan pa ba tayo mga kakampings at yellows? Pag naging standard bearer, kung sino yung gusto ni BBM, di Marcos 3.0. Nag-guess yun na. Ngayon, ito naman BBM camp. Ay, salamat sa mga nagpapadala ng abuloy. Thank you.
Ito namang Yan. BBM camp. Siyempre, alam naman nila na traidor. Na traidor ang kanilang mga kakamping. Pag naupo na yung mga kakamping, at syempre, alam mo, every government, may dadaanan ka talagang kapalpakan. Okay? May dadaanan ka talagang mga kapalpakan. And knowing how the yellows operate, na isisisi talaga nila sa previous administration yung kapalpakan nangyayari. Kung yellow yung manalo ng 2028, sila sisisihin naman ng yellow pag nakaupo na sila sa 2028? Malamang ang BBM administration. Sila ang previous. Alam mo naman, ibato mo pa yan. Sa Duterte administration ng 2016, masyado nang malayo. Hindi na masyadong believable. Hindi na masyadong believable. Parang ngayon, di ba? Ang sinisisi ngayon ng ng BBM administration sa kanilang mga kapalpakan ay Duterte admin, which is exactly kung anong ginawa ng mga yellows. Naalala niyo nung panahon ni Pinoy, tuwing may nangyayaring kapalpakan sa nangyayari sa kanya, parati niya sinasabi kasalanan ni Gloria. Naalala niyo? Naalala niyo yun? Yung parati na lang si Gloria ang may kasalanan nung panahon ni Pinoy. Okay. So ngayon, hindi na nila malaman kung sino ang uupo. Kung sino ang kanilang papatakbuhin ng Duterte diehard haters. Okay? Yan. Ngayon, yung mga DDS, yung mga Duterte diehard Duterte supporters, walang problema. Hindi sila problema dyan. Ang problema lang ng mga DDS ay kung sino sa kanila ang tunay na Duterte na DDS. Hindi niyo ba napansin ang awayan sa DDS, sa DDS group? Ang awayan sa DDS group ay kung sino ang tunay na Duterte supporter. Correct. Walang away kung sino ang patatakbuhin sa 2028. Ang away lang talaga ay kung sino ang tunay na Duterte supporter. Pero, ang problema ng DDH, ng diehard Duterte haters, kung sino dapat ang papatakbuhin nila sa 2028. Nagigets yun yung malaki nilang problema. Kaya, huwag kayong masyadong ma-discourage. Huwag kayong masyadong ma-discourage kung nag-aaway yung mga DDS. No? Kung sino sa kanila ang tunay na Duterte supporters. Ano lang yan? Clash of very huge personalities, you know? Masikip. Alam mo naman tayo, mga fresh tayo masisikip. Diba? At dahil fresh tayo at masisikip, Yan. tapos puro huge personalities, mag-aaway-aaway talaga yan. Dali isa lang makakapasok sa masikip. Okay. So, ayun na nga. So, hindi na nila malaman kung sino sa kanilang patatakuin. Si Riz Ontiveros ba? Or kung sinong ia-anoint ni Marcos? Nagets yun na kung sinong ia-anoint ni Marcos. Siyempre, hindi naman Vova. Okay? Hindi naman Vova si BBM. Lalo na si Mamshi. Si Mamshi ay hindi aanga-anga. So, let's give it to Mamshi. Mamshi is a very cunning lady. Spell cunning. C-U-N-N-I-N-G. Cunning. Alam mo, yung si Mamshi, alam niya yung mga karakas ng mga yan. Okay? Karakas ng mga yellows. Siyempre, hindi niya basta-basta kokoronahan yung mga yan. Ang kukunin na nila bilang standard bearer nila Mamshi, siyempre, yung kaya nilang makontrol sa 2028. Dapat, yung nasa kanila. Ngayon, siyempre, ito ba naman mga yellowfin? Magpapakontrol ba tong mga to sa BVM group? Siguro sasabihin nila, sige, papakontrol kami sa inyo. Pero pag nakaupo na yung mga yellowfinks, trust me, Wawasakan nila si BBM. lahat ng gobyerno magkakaroon ng palpak, ang gagawin nila
ay isisisi sa BBM admin. So ngayon, ang laki ng problema nila Ma'am Shi. Nila BBM at Ma'am Shi. Popshi at Ma'am Shi. Anong problema nila? Ang problema nila is, kahit sinong umupo, okay? Kahit sinong umupo, Duterte or galing sa Yellow Fink, they're basically going to be haunted. They're doomed. Alam mo ka na, in the event na Yellow Finks ang umupo ng 2028, do you really think na itutuloy pa rin nila ang sarswela nila na kunwari love nila si BBM at Romualdez? Of course not! Siyempre, back to regular programming sila. Hindi ba? Back to regular programming. Magiging anti-Marcos uli sila. Hindi ba? Ngayon lang naman yan, kunwari hindi sila anti-Marcos. Di ba? Ngayon lang yan. Kasi kailangan nilang magkaisa, kunwari, para mapabagsak ang Sara. Nakita nyo na yung bagong survey. Hindi ko kasi ma-post dito. So, may bagong survey yung Tangerine. Okay? Tangerine. Okay? Tangerine, whatever. So, ngayon, anong ginawa nila dun sa survey? Ginawa nila head-to-head. Si Sara at si Lenny, Bongo, Sara and Lenny for president. Sa vice president, Bongo and Riza. Bam. Bam. Halalampaso yung dalawa. Lampaso yung dalawa. So, ibig sabihin, yung pinakamalakas na nilang kandidato, if ever, Lampaso Trinidad. So, Lampaso Trinidad. So, ngayon, syempre, nahihirapan na sila kay Sara kasi nga kung ano lahat na ginawa na nila para mapabagsak si Sara Babes. Ay, huwag ka magalit, VP Sara, kung tatanungin ng Sara Babes, ha. Hindi mo nakikita yan si VP Sara sa buong buhay ko. Can you imagine? Since 2025 na ngayon, never ko siyang nakita, if ever. Na-interview ko siya, pero Nakita, personal, hindi pa. VP, nakita ko na ba siya ng personal? Kahit sa malayo, hindi ko pa nakita tong si VP. Nakita ko na ba siya? Hindi pa. Hindi ko pa rin nung nakita si VP ng personal. Si FPRR din nakita ko na. Si Mayor Baste, malayo. Hindi naman yung malapit, malayo. Ano lang talaga, yung audience ka lang talaga malayo. Si FPRRD pa lang, si Tatay Diggs pa lang. Pero yung mga anak niya, hindi pa. Wala pa tayong nakadaupang palad talaga dyan. Si VP Sara, hindi pa talaga. Hindi pa natin siya na-meet. Ni minsan, hindi pa. online, pero nakita in person, hindi. So ngayon, syempre, kailangan nila ng plan B. Okay. Ano ang plan B? Ang plan B nila, kung mahirapan sila na manalong presidente, magpapatakbo na lang sila ng malakas for vice president. Kasi baka matalo nila si Bongo. Kung si Bongo ang tatakbo, malakas si Bongo eh. Malakas si Bongo. Okay, malakas si Bongo. Okay, for vice president. So ngayon, bakit biglang biglang yung flood control napunta kay Bongo? Hindi niyo ba nakita? Na parang, sa haba-haba ng panahon, biglang, bakit Bongo? Tapos 2016? Tapos, di ba, ang issue ngayon is yung sa inyo. Pero bakit may throwback? Grabe yung throwback. Shout out kay Corina, ha. In fairness kay Corina Sanchez, isa bilyonaryo, naloka rin siya. Can you imagine? Yung medyo kakampi nyo na si Corina, naloka rin siya, naloka rin si Corina. Ano sabi ni Corina na hindi niya parang naloka siya na bakit biglang napunta kay Bongo? Kung bakit napunta kay Bongo.
Okay? Kung bakit napunta kay Bongo ang usapan, bigla. Ay, hindi mo napansin? Tapos si Pinky Web, napaganyan si Pinky Web, na parang, alam mo, hindi siya makapagsalita. Hindi siya makapagsalita. Hindi makapagsalita si Pinky Web. Saka yung isa nilang co-host na lalaki, I'm sorry boy, I don't know what's your name, no? I don't know what's your name, pero hindi din sila makapagsalita. Tapos sa sinabi na lang nila, syempre, matatanong din yan. Kasi nga, contractor yung tatay, yung family, tapos meron silang, kontrata sa mga diskaya, ganyan. So, parang, pero si Corina, hindi siya satisfied. Kaya shout out kay Maring Corina, rated K. Okay? Shout out kay Maring Corina, rated K. Kasi habang nagsasalita yung dalawa, si Pinky Web, saka yung co-host na lalaki, nakaganyan si Corina na parang, alam mo yung parang, sige na nga, ganon. Parang ganon, sige na nga. Pero, in fairness sa'yo, Corina, Maring Coring, naaanino sa iyong mga mukha ang talagang iyong labis na pagtumbling sa turn of events. Hindi ba? Biglang, bakit napunta kay Bongo ang flood control? Alam nyo, kasi nga, si Bongo ay number 1 sa pagka-VP. Siyempre, plan B nila yung VP. Okay? Plan B nila yung VP, Vice President. Kung hindi sila manalong presidente sa 2028, sana ang plano nila, masungkit ang Vice Presidency, tapos ipapa-impeach nila si Sara kung si Sara ang maging president, basang-basa na namin yung mga ganyang eksena. Hindi ba? Kaya ayon, mga friends, kaya huwag kayong never lose sight of what is going on. Okay? Siyempre, ibinato nila kay Bongo. Kasi si Bongo ang number 1 sa Vice President. Kasi wala na silang maibato kay Sara. Puro na lang confidential fund. Wala na, it's over. Napanis na yung confidential fund. Okay? Napanis na yung confidential fund issue. Hindi ba? So, parang hindi na siya wala na. Kasi ganito mga friends, no? Ang labanan ngayon is political base. Yung kay Sara, intact yung political base ni VP Sara. Si VP Sara, hindi niya kailangang makipaglamputsingan kahit kanino. Okay, hindi niya kailangan makipaglamputsingan kahit kanino. Ano na siya? Sara Duterte. Ganun na. May face card at may name card. So, may face card na siya, may name card na siya. So, si Sara, hindi niya kailangan makipag-alliance kahit kanino para lang manalo. Okay? It is the sheer force of the Duterte magic. Diba? Sheer force of the Duterte magic. So, pero itong diehard Duterte haters, kailangan nilang magkumpul-kumpulan. Diba? Kumpul-kumpulan sila, ang mga diehard Duterte haters. Pero dahil masikip na ang tent, magkakainisan yung mga yan. Magkakainisan yung mga yan, yung mga diehard Duterte haters. Galing talaga nitong si Kasi Monsas. hindi nga nila alam, hindi sila magkakasundo. There is no one common candidate that they will all agree on. Ang diehard Duterte haters. Kahit nagpaplastikan lang kayong lahat dyan. Tama, hindi. Nagpaplastikan lang ang mga bumubuo ng diehard Duterte haters. Si Vince Dizon for VP as sa BBPM camp. Para malabo naman si Vince Dizon. Against Bongo? Vince Dizon? Ano ba? Wala kang it cannot, you cannot create an overnight sensation.
si 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 Vigo, mahaba ang kanyang experience, no? Dizon, walang name recall. Walang name recall. Okay? Hindi siya it's not possible. Pero syempre, siguro, may nag-resign, okay? May nag-resign na DPWH USEC, si Ari Perez, na inakusahang konekto umano sa mga kontratista. Nako. Siyempre, kung Naku hindi po. nahuli, tuloy ang ligaya. Okay. So Tuloy ang ngayon, ligaya. walang stand-alone bearer ang diehard Duterte haters na pagkakasunduan nilang lahat. Yan ang totoo. Okay? Siguro ang gagawin nilang strategy. Yung tatakbong presidente is anointed ni BBM. Ganun ang gagawin nila. Tapos, ang gagawin na lang ng iba, magpapatakbo sila ng malakas na VP. Okay? Para yung president and vice president ay hindi pareho from the DDS. Yan. Let's eksena. Okay. Yan na lang gagawin nila. Kung hindi nila makuha ang presidency, sisiguraduhin nila na ang vice president masusungkit nila. So, ano ngayon? So, siguro ganun na lang magiging partition. Kung sino ang president, vice president. President doon sa BBM camp ang anointed. Vice president, dito yung kabilang puwersa ng mga kakampeng at LO-think. Para kung masungkit nila, ipapa-impeach na lang nila si Sara kung sakasakaling si Sara ang maging presidente. Ganon. Pero yun na nga. Sabi, baka si Tulfo. Alam nyo, yung mga supporters ni Tulfo, karamihan dyan ay Duterte supporters. Correct. Mga Duterte supporters, ang karamihang supporters ni Tulfo. Si Tulfo ay walang sa kanya lang. Alam mo yun, yung Tulfo lang, yung Tulfo supporter lang, mahirap yon. Mahirap yon. Walang ganon. May cross-section. Kasi, itong Tangerine, before, pinapadalan pa niya ako ng mga, ng analysis nila ng survey nila ang nakikita doon, ang nakita ko doon sa pinadala nila before, yung mga supporters ni Tulfo at ni Sara, ni Sara, ano siya, cross-section, okay? Na kung hindi tumakbo si Sara, lilipat ang botante ni Sara kay Tulfo. Ito yung mga una pa, first two years ng mga survey na yan. Kaya kung hindi tumakbo si Tulfo, lilipat kay Sara yung mga botante ni Tulfo for president. Kaya walang Tulfo lang na na supporters. Okay. Cross section sila. Tapos Scammers Night ba to ni Sassy? Anong Scammers Night? So ganun ang eksena ng buhay. Ganun ang eksena ng buhay. Kaya, wala siyang, mahirap yung kay Tulfo. Kasi, hahatiin lang ni Tulfo kung sakali. Hahatiin lang sakali ni Tulfo ang botante ng mga Duterte. Pero, kung papatakboy na lang si Tulfo, papatakboy sila ng pink, panalo pa rin si Sara. Kasi maliit yung botante ng yellow finks. Okay? So, pwedeng mag-head to head pero si Sara yung panalo doon kasi mababawasan yung kay Tulfo. Okay. So, sa tingin niyo ba yung mga camping, yung mga ordinary camping, ang iboboto nila si Tulfo kung ang maging standard bearer? As in, siguro, kung may tumakbo dyang lamesa, yung lamesa na lang iboboto ng mga kakamping kung ang maglalaban is Sara Tulfo. No, kung may tumakbo dyang, I don't know, like, kung sino man. So, lalong mahati kasi hindi mo makokontrol ang tao. Hindi mo makokontrol ang tao. Kung totoo lang, ayaw na makakamping kay Tulfo.
As simple as that. Hindi ba yung mga ordinaryo kakamping? Ayaw nila. So, pag kayo yung mga kakamping thought leaders, pagpipilitan ninyo na kung mahihirapan kayong gustuhin ng mga kakamping si Tulfo. Kasi yung mga supporters ninyo, meron yung red line. No, meron yung red line. Hindi yan aanga-anga. Parang dito sa mga DDS. Sa DDS, hindi sila lahat solve kay Amy Marcos. Hindi ba? Kaya kahit i-recommenda siya ni Sara. Maraming ayaw. Diba? Kaya nga number 12 lang si Amy eh. Hindi ba? Ngayon, kung yung mga DDS, kung ano lang sinabi ni Sara, yun lang mangyayari, di sana napakataas na ni Amy. Pero hindi nga ganon. So, hindi mo makokontrol yung mga botante. Meron silang silig na ito lang tayo. Ito lang yung base natin. So, kaya yun yung mahihirapan sila kung si Tulfo. Kaya nga wala silang ma-imagine eh. Yung iniisip nila mga overnight sensation, ganyan. Mahirap yan. Mahirap ang mga overnight sensation. Si Digong lang ang pwedeng bigla na lang umappear at nilampaso lahat. Bakit si Digong? Kasi si Digong, alam niya kung ano ang hinaing ng masang Pilipino ni Digong. Duterte speaks the language of the masses. Okay, speaks the language of the masses. If you don't speak the language of the masses, wala ka, tapos ka. Tapos ka sa Tapos ka sa eksena ng buhay. Nagigets yun na, tapos ka sa eksena ng buhay. So, ayun ang mahirap ko yun ang kalagayan ng diehard Duterte haters. Hindi ba? Mahirap yung kalagayan ng diehard Duterte haters. Kasi, yung mga thought leaders na mga camping, gusto nila maging tactical. Okay? Gusto nila muna makipaglambutsingan dito kay BBM, kay Romualdez, kay Mamshi. Pero yung mga ordinary kakampings, hindi nila naiintindihan yung lambutsingan na yan. Hindi nila naiintindihan yung lambutsingan na yan. Diba? Kaya, sa 2028, ayun, malakas yung, kung Sara Go ang tatakbo, malakas. Malakas, okay? At hindi kaya nung kung kakamping, mahirapan sila. Ang lakas ni Bongo nung number 1 si Bongo sa Senate race eh. Ang laki ng lamang niya, 6 million. 'Di ba? Laki ng lamang niya kay Bam Aquino. So ngayon, tingnan ko kung ano yung latest survey ng Tangeray. Tangeray ba to? Tangeray? Ayun na nga mga kababayan, dito na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ko kayo lahat. Ang lahat ng Pilipinas.